Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa ika-13 gabi ng San Telmo Society. Ang episode natin ngayon ay bahagi pa rin ng month-long anniversary celebration ng Philippine Campfire Stories. Maraming salamat sa inyong suporta sa nagdaang taon. Sana ay mahaba pa ang ating pagsasamahan dito sa ating campsite. Noong nakaraang linggo ay ginalugad natin ang mundo ng mga higante kasama ang ating mga guest story masters na sina Yvette Tan, Carl Gaversa, Ian Santamaria, Carlo Vergara at si Mervin Malonzo. Ngayong linggo, bubuksan kong muli ang campsite para sa mga bagong kwento ng ating mga campers. Ngayong gabi ay sasamahan ako ng mga kaibigan ko sa dati naming podcast na 35 and Up, si RJ at si Zai. Ang 35 and Up ay isang Filipino adulting podcast na sinimulan namin noong 2019 bago magpandemya at maaari nyo pa rin naman itong marinig sa mga paborito nyong podcast platform. Ang unang kwento natin ay mula kay Roma na babasahin sa atin ni RJ. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Magandang gabi sa inyong lahat. This is RJ at sa episode na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Roma. Hello! This happened to my mom when she was 5 years old. The year was 1975. My mom lived in a town called Caloocan in Romblon. May malaking puting bato daw na parte ng isang bundok sa probinsya namin ang pinasabog ng mga minero. Gagamitin daw yung mga bato sa isang proyekto sa isang pier, sabi ng munisipyo namin. After that got blasted, things turned for the weird in our quiet little town. Yung kapitbahay ni na mama used to be a guide doon sa White Rock Formation. Pagkatapos ng blasting, ay gabi-gabi na daw binabato yung bahay nila ng maliliit na puting bato. Aside from that, some of their food went missing. Yung mga pagkain na walang asin, tulad ng kanin, nawawala na lang daw bigla at ilang beses pa itong naulit. One time, pinalibutan ni na mama yung mga bata doon sa kapitbahay para protektahan yung mga bata. Sabi nila, kapag inosente ka at walang kasalanan, hindi ka naman sasaktan kung ano man ang nanggagambala sa kanila. Ginawang human shield si na mama. After a few minutes, they heard one of the kids sa loob ng circle formation. Umaaray na daw. Nung tinanggal nila yung denim jacket ng bata, nakita nila ang mga maliliit na puting bato nakakumpol sa likod ng bata. Isa-isa nila itong tinanggal, dahan-dahan. Sabi pa nga ng iba, kapag gabi na, may matangkad na lalaking nakikitang nakatayo sa tambakan ng pinasabog na bato. Kumukuha daw ng bato ang matangkad na lalaki at nilalagay sa bulsa nito. Pero, nagtataka sila kasi dapat mapupuno na yung bulsa ng lalaki. Pero, sa tagal nitong nakatayo, hindi daw napupuno yung bulsa ng taong ito. Minsan, nakainuman daw ng lolo ko yung isa sa mga involved sa blasting operation na yon. At that time, binato daw yung tagayan nila. Para bang pinipigilan silang magsaya, yung panganay na kapatid ni mama, kumuha rin daw ng bato. Siguro natuwa siya kasi makinang yung puting bato. Iniwi daw dun sa bahay nila. Kinagabihan, ayun, sabi ni mama, pinaulanan daw sila ng bato buong magdamag. Kung saan-saan daw nang galing, parang out of thin air. The next day, agad-agad pinasauni ng lolo at ng lola yung bato na kinuha ng kapatid ni mama. After that, hindi na kami binato. Sabi rin ni mama, pati din daw City Hall at simbahan hindi nakaligtas. Papers mysteriously fly off, even the furnitures daw gumagalaw. Sabi ng iba sa simbahan, kasi natakbuhan yung mga tao sa paniniwala nilang hindi sila gagalawin doon.
Mali sila. Sabi ng isang albularyo sa amin, dahil sa pinasabog yung bato, nasira ang kaharian ng mga engkanto doon sa lugar namin. At kasama sa mga nasaktan sa pagsabog ay ang prinsipe nila. Ang gusto daw ng mga engkanto ay maghiganti. Buhay kapalit ng buhay. Ang alam ni Mama ay may namatay talaga. She thought it was the engineer of the operation. Parang it was among the engineer, the driver, and the vice mayor during that time. It was said that someone captured a photo of that rock formation before and after the blasting. Bago ang insidente, nakapatong daw sa bato yung isang parte ng kastilyo ng mga engkanto. After ng pagsabog, sira na daw yung kastilyo. Kasama din sa litrato ay isang babaeng may kalong na lalaki. Natatakpan ng mukha ng babae kasi sa flash ng camera. Kasabay nito, lumitaw daw yung mga taong matatangkad at mapuputi na naglalakad sa baybayin. Nakaputi sila ng damit, umiiyak. Nung tinanong daw ng isa sa mga umiiyak na tao, sumugot lang to na, wala na kaming bahay. Yung kastilyo namin sinira. Ang prinsipe namin namatay. Until now, those blasted rocks still stand in an area where it's now being barricaded by a wall so no one will touch it. I last saw that back in 2006 when I was in 4th year high school. Maraming storya sa Sibuyan Island. Pero for sure, meron mga kaharian ng mga engkanto doon. Sabi pa ni Mama noon daw, punong-puno ang barko pag alis ng Manila. Pero pagdating daw sa Caloocan, 3 jeepneys na lang daw ang puno. Imagine, where all the passengers go? Sabi ni Mama, papunta daw ng Manila ang mga engkanto para mag-aral. Meron din silang gintong barko. High school si Mama noon, may barko na hinihila daw ng isa pang barko kasi masama ang panahon. Kinabukasan, they found themselves in a river of Cantigas. Pero mababa naman ang tubig, so it's impossible for them to be drifted there. Sabi ng albularyo, gusto daw ng engkanto na palitan ng pangalan ng barko. Gawin daw MV Sibuyan at makakaalis sila. So, they changed the name of the ship at nakaalis naman daw. I don't know how, but they did somehow. We also have the story of Lamau. Isa itong lawa daw sa bundok na maikukumpara sa Garden of Eden sa ganda, ayon sa kwento ng mga taga-bundok sa amin. Sa lugar na ito, makakakita ka ng gintong isda at itim na orchids. Pero, bawal daw titigan, ituro o galawin ang mga ito. Kapag dadaan ka daw doon, dapat patay mali siya ka lang. Parang isang ordinaryong daanan lang. Otherwise, they will sense your presence. And who knows what will happen next. I saw an engkanto before, pero hindi ganong kalinaw. But I know na matangkad sila at usually nakaputing damit. Yan po ang alam ko na kwento ng engkanto sa amin. Maraming salamat po sa pagbasa. Roma. Ang kwento ni Roma ay isang patunay na ang mundo ng kababalaghan ay hindi madaling pabulaanan, lalo na kung marami ang patuloy na nakasasaksi sa mga hindi maipaliwanag na kaganapan gaya ng isang malaking taong namumulot ng bato o mga butil ng bato na biglang umuulan na lamang sa isang bahay. Gaya ng malimit kong sinasabi sa ating campsite, ang paggalang sa mga bagay at mga nilalang, nakikita man o hindi, ay malayo ang mararating tungo sa mas mapayapang pamumuhay. Sa ating pagbabalik, samahan niyo akong pakinggan ang kwento ng isang inang humarap sa panganib na dulot ng isang aswang.
Di ba pag magkakasama tayo, nagkakwentuhan dito sa campsite, parang nakaka-relax. Minsan may kwentong nakakatakot, tapos lalagyan pa ng mga editors ng podcast natin ng mga special effects. Ayan, kulog na tuloy. Pero alam mong perfect katandem ng pakikinig ng podcast kapag umuulan? Yung mainit na kape. Sa Bamboo Company Philippines, they have an eco-friendly line of coffee press, mugs, and tumblers. At syempre, dahil reusable yung mga products nila, you can have your own coffee fix without the guilt of consuming them in commercial disposable cups. Tsaka for me, there's something therapeutic in making your own brewed coffee using the Bamboo Company Philippines coffee press. Yung process ng pag-brew at yung paghihintay mo sa kape, and the aroma of the coffee beans na maaamoy mo kapag ginagawa mo yung kape. Perfect partner sa podcast, diba? Get the Bamboo Company Philippines best-selling bamboo products na. They deliver nationwide sa Philippines at kahit sa ibang bansa. Kaya sana, suportahan nyo ang Bamboo Company Philippines at gamitin ang ating link, podlink.co/LYY para mas ma-enjoy mo pa ang next kwentuhan natin sa Philippine Campfire Stories. Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories. Ang ikalawang kwento natin ngayong gabi ay mula kay Ira na nagkaroon ng kakatuwang karanasan mula sa isang malayong probinsya noong pinagbubuntis niya ang kanyang ikalawang anak. Pakinggan natin si Zai sa kanyang pagsasalaysay sa kwento ni Ira. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Zaisa at ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Ira. Ilang taon na din ang nakakaraan nang huli kaming tumirang mag-anak sa Gawing, Mindanao. Hindi ko siguro papangalanan kung saan bilang galang sa mga taga roon. Doon kasi na destino ang asawa kong engineer. Natira kami sa isang bayan doon at ang asawa ko naman ay pupunta sa site ng kanyang trabaho. Ilang oras din ang layo, kaya tuwing weekends lang din siya umuwi sa bahay namin. Tuwing weekdays, naiiwan kami ng babae kong anak sa bahay namin. Minsan, may mga buwan na dumadalo ang mami ko mula sa Bulacan at sinasamahan kami. Pero mas madalas na kami lang dalawa ng anak ko ang naiiwan sa bahay. Doon ko na rin ipinagbuntis ang pangalawa kong anak. Maaayos naman ang lugar na tinitirahan namin. Malayo sa nakagawian ko sa Bulacan, pero mababait naman ang mga tao at tahimik ang paligid. Simpleng buhay kumbaga. Bilang lumaki naman ako sa urban area, it took time bago nakapag-adjust ako sa mas mabagal na takbo ng oras sa bago naming lugar. Pagsapit ng 6:00 ay nakasara na ang mga bahay. Parang walang gustong magpaiwan sa labas. At bilang dayo lang kami doon, pati kami ay maagang nagsasara ng bahay. Parang haba tuloy ng gabi. Hindi katulad sa ibang lugar na pinanggalingan ko na madalas ay walang oras na hindi ka makakakita ng tao sa labas. Napakarami kong narinig na mga kwento ng kababalaghan nung una. Yung bayaw ng asawa ko ay nagmamaneho ng multicab sa bayan namin. May isang gabi na nagmamaneho daw siya ay napadaan siya sa isang kilalang lugar daw ng mga engkanto. Sa di malamang pagkakataon, biglang bumigat daw ang multicab. Pero wala namang pumara para sumakay. Isang gabi naman nang galing daw sa isang party ang bayaw ng mister ko, ay bigla itong nakasalubong ng isang malaking itim na aso sa gitna ng daan. Yung mami ko naman one time, nakakita daw ng white lady sa daan papunta dun. Marami pa silang kinakwento noon, pero di naman ako naniniwala. Sa kabilang lote ng bahay namin ay may bakanting lote na puro sagingan. Sa kabila naman ay ang aming kapitbahay. Sabi-sabi sa amin doon, may lahing aswang daw ang tiyahin ng kapitbahay namin. Medyo kulay gray ang balat, gulo-gulo ang buhok, at malalim ang mga mata. In all sense, nakakatakot siya. Pero mas natakot ako nung isang araw
ay nakasalubong ko ang kapitbahay namin na iyon. Binati niya yung pinagbubuntis ko nung ika-5 buwan. Nakatingin siya sa tiyan ko. Hindi ko mawari kung anong ekspresyon niya, pero sabi niya ay, "Malapit ka ng mga anak ah." Puro uwak ang paligid nun. Parang biglang tumahimik ang lugar. Ngumiti na lang ako at umiwas sa daan niya. Sa totoo lang, medyo nanginig ako sa takot ng araw na yun. Pero kinakailangan kong maging matapang dahil ayokong magpakita ng takot. Noong ika-7 buwan ng pagbubuntis sa pangalawa ko, may isang gabi na bigla kaming nakarinig ng mga pagkayod sa bubungan ng bahay namin. 9:00 yun ng gabi nang biglang parang dahan-dahan sinisira ang bubong namin. Kami lang ng anak kong babae sa loob ng bahay. Tinawagan ko ang asawa ko at sinabihan kong umuwi siya ng oras din yun. Kahit alam kong imposible dahil malayo at delikado ang daan dahil sa mapuno at mabangin. Kumuha ko ng itak at asin at pinagsisigawan ko kung ano man ang nasa bubong namin. Nung oras na yon, pinaghalo-halong takot at tapang ang nararamdaman ko. Pero nakahanda akong lumaban kung ano man ang haharapin ko. Ilang minuto lang ang lumipas ay nawala na din ang tunog sa bubungan namin. Ngunit hindi na din ako nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan ay sinabi sa akin ng isang kapitbahay na may nakita silang isang malaking ibon sa bubungan ng bahay namin. Yung gabing iyon ang isa sa mga tumulong sa akin na makapagdesisyong bumalik sa Bulacan. Bukod sa madalas ang lindol sa parting yun, inisip ko din ang kaligtasan ng mga anak ko. Mahirap ding magtayo ng kabuhayan lalo na mas madalas na magkalayo kami ng asawa ko. Ilang buwan lang, umalis na rin kami doon. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang gabing iyon. Isa munang paalaala bago tayo magpatuloy. Sobrang stressful talaga when you do things without getting a break. Kahit na yung mga things na gusto mo talagang gawin. Buti na lang, with Globe Prepaid's Go Plus 99, you can register to go watch and start grinding to finish your favorite TV series on Netflix, YouTube, View, I1TFC, or even G Movies. Go Plus 99 with Go Watch lets you get a total of 16 GB of data. That's 8 GB of all sites to do what you need and 8 GB of data for apps that you love. You also get unlimited text to all networks valid for 7 days. Register to Go Plus 99 via the new Globe One app or GCash or simply dial *143# on your phone. Register to Globe Prepaid's Go Plus 99 now and start seizing the moment. Let's go, campers! Sa pagbabalik ng Philippine Campfire Stories. Tunay ngang may mga lugar na sadya yatang nagiging pugad ng mga nilalang na tulad ng nasa kwento ni Ira. Mabuti na lamang at nangibabaw ang tapang sa kanya sa oras ng panganib. Iba naman talaga ang proteksyon ng isang ina para sa kanyang mga supling. Walang uurungan kahit aswang pa man yan. Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang gabi ng Philippine Campfire Stories sa ating segment na San Telmo Society. Salamat kay Roma at Ira sa pagpapaunlak ng kwento at kay RJ at Sai sa pagbabasa ng mga submissions ng ating mga campers. Si Sai ang may-ari ng Ate Rica's Baksilog sa Dr. Sixto Antonio Avenue, corner Villa Susana Road sa Caniugan, Pasig. Available sila for delivery sa lahat ng major food delivery apps. Sa susunod na gusto nyo tikman ng Ate Rica's Baksilog,
Sana puntahan at suportahan natin ang store ni Zai. Sana ay nakatulong din kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais nyo maging bahagi ng podcast na ito, maaari kayong mag-share sa ating mga kasama sa campsite ng inyong mga kwentong kababalaghan. Pwede nyong isabit ang inyong kwento gamit ang inyong sariling voice recording o kahit mag-email lamang ng kwento sa campfirestoriesph@gmail.com. At isasama natin ito sa ating story submission segment na San Telmo Society. Kung hindi nyo pa na-follow ang Philippine Campfire Stories, ay i-hit nyo na ang follow button sa Spotify, pati na rin ang notification bell para magsilbing paalaala kapag may bago na tayong episode. Maaari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at CampfireStoryPH, sa Instagram at CampfireStoriesPH, at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Ang Philippine Campfire Stories ay miyembro ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang kumita sa pamamagitan ng podcast. Sa Podmetrics, maaari niyong pagkakitaan ang inyong podcast sa pamamagitan ng mga ad campaigns and marketing affiliations sa iba't ibang brands. Para sa mga podcasters na gaya ko, mag-sign up na sa podmetrics.co at gamitin ang aking referral code, Philippine Campfire Stories. Capital letters ang simula ng bawat salita at walang space. At makikita ito sa show notes ng episode na ito. Kung nais nyo namang makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtungo lang sa advertiser.podmetrics.co at hayaan yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ang mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Campfire Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po tayo at hanggang sa susunod nating kwentuhan.